Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na balik-tanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat nating ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga parish organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen.
Muli isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay natitipon sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ngayong umaga ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offsprings of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, in the incarnate deity. This is man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, pagkatapos ang imahin ng batang banal na sanggol, pagkatapos ang banal na pamilya, ang ating imahin ngayon ay ang tatlong hari na tinatawag ay Melchor, Gaspar, Baltasar. Kung kailan itong tatlong hari ay hinanap at natagpuan nila ang batang sanggol at nagbigay sila ng kanya-kanyang regalo para sa sanggol, ang banal na bata. Kaya ngayon, sa ating pagdiriwang, maganda din naman na mag-alay tayo ng kanya-kanyang regalo sa ating Panginoon. Isang pasasalamat, isang pangarap, at isang misyon na gagawin natin sa bagong taon. Ngayon mga kapatid, pagsisihan natin ang ating nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, ang iyong kapurihan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Nababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari ay lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki ay magmumula sa malayo. Ang mga babae ay kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin ay pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman ng iyong karagatan ay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan. Maraming pangkat ang nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba namay darating silang may taglay ng mga ginto at kamangyang. Iyahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa, itong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong karunungan. O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mananahan sa iyong bayan at pati na sa may hirap maging tapat siyang tunay.
Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay, nilang aalay. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, magabansa ay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalong yung malimot na ang mga tao'y mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag, sa kanila'y tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ibinunyag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inyayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon ay sumamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang
sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng tala, nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa ang sinamba at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid sa ating parokya, Our Lady of Peace and Good Voyage, muli po sa ating lahat, Merry Christmas, Happy New Year, at Happy Three Kings. Palakpakan po natin si Lord. Naalala po ninyo noong Pasko bago dumating yung Pasko, yung ating creed, sabsaban, wala pang bata na sanggol, wala pang banal na sanggol. At nung dumating yung Pasko, nabuo ang pamilya. Mga kapatid, bakit may kapistahan ng Three Kings? Kapistahan ng tatlong hari. Epiphany sa Ingles. Anong kinalaman ng mga hari? Yung mga hari na pumunta kay Herodes, narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon. Ano ang mensahe na dinala ng mga hari doon sa panahon na yon at sa panahon natin ngayon? Mga kapatid, kung tingnan po natin yung ating Belen, nandyan na po ang banal na pamilya, Maria, Jose at Jesus. Dumating na rin yung mga tatlong hari, kaya nandyan na rin po sila sa ating Belen, kasama din yung ating anghel na nagdala ng balita kay Maria. Kaya ito yung kabuuhan ng ating pagdiriwang ng Pasko. Huwag po natin kalimutan, sinabi natin minsan ang Pasko ay isang munting pangarap sa simula. Nangangarap po sila. Ang Pasko ay ang bumuo ng pamilya. Dahil po, kung hindi dumating yung banal na sanggol,
sila lamang ay mag-asawa. Kaya talaga naman ang Pasko ay para sa pamilya. Ngayon, sinabi din natin, ang Pasko ay isang misyon. Pag-usapan po natin kunti itong misyon sa konteksto ng ating pagdiriwang ngayon ng Three Kings, ng Hari. Hayaan niyo ako magkwento muna ng isang kwento na palagay ko na-share ko na rin sa inyo noon. Isang araw daw, ang ating Panginoon sa paraiso ay tuwang-tuwa. At sabi niya, nais ko na lahat ng mga hayop ay mag-enjoy, mag-banding sa malaking swimming pool doon sa paraiso. Alam niyo naman, sa paraiso, nandun lahat ng mga magaganda. So, ang swimming pool nila, walang sinasabi yung ating mga swimming pool dito. Pakalaki. Di, sabi ng Panginoon, gusto ko kailangan assembly time, call time, alas 7 ng umaga, para mahaba ang inyong swimming. Ay nandun na nga sila. Lahat ng mga hayop na ma-imagine ninyo, karabaw, kabayo, pusa, aso, pati elepante nandun. Naku, lakad na sila. Nandun na po sila sa swimming pool. Enjoy na sila. Mga bandang tanghali, yung malaking hayop na elepante, nandun sa isang kanto ng swimming pool. Nag-i-enjoy. Mayroon siyang natanaw. May lumalapit sa kanya, pero hindi niya masabi kung ano yon. Habang minamasdan niya, tinitingnan niya, palapit ng palapit, sabi niya, parang isang daga. Di nung lumapit na, nakita nga niya, uy, daga nga. Ang problema sa daga, umiiyak. Nakakita na ba kayo ng dagang umiiyak? Hindi yata Umiiyak yung daga. Lumalapit sa kanya, siya pala ang sadya ng daga. Habang nandun na siya sa harap, sabi ng elepante, anong problema mo? Yung daga ayaw magsalita. Lalong humahagulhol sa iyak. Sabi ng elepante, naku po, kung iyak ka lang ng iyak, walang mangyayari sa'yo. Kasi, kailangan magsalita ka. Naku, ayaw talaga magsalita ng daga. So talagang binibaby-baby ng elepante yung daga. Hanggang nagsalita na yung daga. Sabi niya, kasi late ako sa ating swimming. Sabi ng elepante, oo nga, alas 7 pa kami nandito Ikaw, 12 o'clock na. Hindi namin problema yan. Kanina pa kami. Ano problema mo? Sabi ng daga, kasi may hinahanap ako ganun ba? O di, anong hinahanap mo? Sabi ng daga, pwede bang magtanong sa'yo? Sige na nga, magtanong ka na. Sabi ng daga sa elepante, may hinahanap ako, yung aking swimming trunks. Nandyan ba sa'yo yung aking swimming trunks? Kasi mag-swimming tayo, hindi ako pwedeng walang swimming trunks. Yung daga, nagtanong sa elepante, napakaliit ng daga, napakahigante sa elepante. Brothers and sisters, palagay ko ang mensahe ng ating pagdiriwang ngayon ay yung nasa monitor. Nababasa po ninyo, there is salvation because there is revelation. Basahin nga natin. Actually, pwede niyong ibahin. There is revelation because there is salvation. Pero, para madali ninyong ma-pick up, sabihin na lang natin, there is salvation because there is revelation. Ang nangyari sa mga tatlong hari na pumunta kay Herodes, hinahanap nila ang batang banal, ang ating Panginoon.
dahil sa nandun yung tala. Gusto nila napuntahan ang bata. At mayroon pa nga silang daladalang kanilang mga regalo. Sa kabila naman ng lahat, sino ang nandun? Si Herodes, na nag-alala, natatakot, kasi isip niya itong bata na ito ay totoong hari at maging aking kakompetensya. Kaya si Herodes, punong-puno ng lihim, kunyari sinabi niya, sige hanapin niyo. Kapag nakita niyo na itong gagawin niyo, babalik kayo sa akin. Nung nakita ng mga hari ang bata, kanilang binigay ang kanilang dala-dalang regalo. Gold, ginto, frankincense, incenso, at saka myrrh, yung para sa pabango. Kanya-kanyang regalo. Pero ang problema, hindi na sila bumalik pagkatapos. Iniwasan nila si Herodes dahil sinabi sa panaginip, huwag na kayong bumalik doon kasi puno ng lihim si Herodes, nagtatangkang patayin ang bata. Brothers and sisters, yung ating kaligtasan ay dumating dahil nagpahayag ang Diyos sa atin. Yung kanyang pagpapahayag, yun po yung pagtatapos ng araw ng lihim, ng panahon ng lihim. Ang ating Panginoon mula sa kataas-taasan ay bumaba at naging totoong tao kagaya sa atin upang ipahayag ang kanyang kaligtasan. Kaya po, may kaligtasan dahil may pagpapahayag. There is salvation because there is revelation. Sana po, sa araw na ito, ating ipahayag sa Panginoon ang totoo nating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kung yun lang ang dapat nating iregalo sa Kanya, hindi po maliit yun. Dahil ang pinakamahalaga sa ating buhay ay yun, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kagaya ng gold, frankincense, and myrrh. At sana po, ma-challenge din tayo sa tatlong hari na iwasan na natin yung mga lihim, pagtatago, pag-iiwas. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, napakauso yung expression, secret. Si Herodes, puno ng secret, kaya walang kaligtasan ang dumating sa kanya. Samantalang, ang mga tatlong hari, anong nangyari? Ipanahayag nila kung anong meron sila. Kaya sana po, pahayag natin sa Panginoon, Panginoon, ito yung aking laman ng isip. Ito yung laman ng aking puso. Mag-umpisa na ang bagong taon. Ikaw na ang bahala. Iwasan po natin yung secret. Saan ka galing? Secret. Sinong kasama mo? Secret. Anong ginawa niyo? Secret. Anak, pumasok ka ba sa klase? Secret. Anak, gagraduate ka? Hindi na secret. Kasi hindi nagagraduate. Dahil pala, walang nangyayari. Kaya, there is salvation because there is salvation. Kita nyo? Yung daga ayaw magsalita. Sabi ng elepante, hindi kita matutulungan. Magsalita ka lang, ipahayag mo, mapagbigyan kita. Yung maliit na bata, mga 3 months, 6 months, 1 year na hindi pa nagsasalita. Pag umiiyak yan, anong nangyayari sa nanay? Naku, naninervyos na, sangkatutak na takot. Anong nangyari sa aking bata? Hindi mo naman kasi makakausapin dahil hindi pa nakakapagsalita. Pero pag nagsasalita na, sasabihin, anong problema mo? Ay, sakit yung aking ulo. Bibigyan mo ng gamot ngayon. Anong gamot niyan? Diatabs ba? Ano ba yun? Yung paracetamol siguro. Pero at least, nasasabi niya
kung ano yung problema niya, nabibigyan siya ng lunas sa problema. Happy Three Kings po sa ating lahat at sana po ating masariwa, no? Ipamalita natin ang mensahe. There is salvation because there is revelation. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ni Jesucristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat. Dumalangin tayo na maging karapat-dapat sa mga handog niya. Idalangin natin, Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katoliko, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundo. Haharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Jesucristo upang paglingkuran ang aming bansa sa gitna ng matinding krisis sa aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid nating nakakaranas ng kahirapan, magdala nawa ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sanggol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid nating yumao na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, aming din ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. O Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit, siyang nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Silent night, holy
Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhang si Hesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw niyong pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang kariktahan ng kadikilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadikilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang makaloob nito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Jesus. Ngayon din naman nung matapos ng hapunan, nawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo, pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan, mabuting paglalakbay sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa telo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungaya mo aming panampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Narito si Jesus, ang batang nagpahayag ng kanyang kabanalan at kaligtasan sa harap ng tatlong hari. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kapag tayo po ay nasa pila na, mangyari pong ibaba natin ang ating face mask, tanggapin sa pamamagitan ng kamay ang banal na katawan ng Panginoon at isubo na po ito bago tayo bumalik sa upuan. Para po sa mga nakaupo sa gilid at nasa labas, may mga lay ministers po na lalapit para magbigay ng komunyon. Sa bugaw na langit, kay hinhin ng hangin, waring mong ibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkalauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati nakatala sa bugaw na langit. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bugaw na langit. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Long lay the world in sin and error
and the song tell each word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay magpakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para po sa ilang paalala. Ngayong taon po na ito ay ipagdiriwang po natin ang ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahan. Ang simbahan po ay nananawagan sa inyo na samahan niyo po kami sa pagdasal para sa ating anibersaryong ito. Kaya't hinihiling po namin magsilod po ang lahat. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng ika-500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod. Loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Muli po, maraming salamat sa inyong presensya. Yung ating sinabi sa ating umilia, there is salvation because there is revelation. Or there is revelation because there is salvation. Huwag po nating ilihim si Jesus, bagkos ating pamalita ang ating Panginoon sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lahat po tayo, kakanta. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa isa'y pag-ibig ng si Kristo'y sila. May tatlong hari na sidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtam natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtam natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko